Welcome to Job Well Done! Ano ba yan? Nakapractice na tating mata. Pasensya naman. Hindi pa rin ma-perfect. Oo nga. Diyos ko, Anyway, welcome once again to the Job Well Done. I'm Jonathan. My name is Mamu. And I'm Belle. Ano, okay ka pa? Oo, kaya pa, no? Diyos ko, 2 weeks na tong pneumonia ko. Naku, magpatingin ka na sa doktor mo. Ay, naku, sa Parang Monday talaga. magbibiskwit na tayo. Ay, niyan. naku, Alam mo Diyos ko, yan. Hindi lang biskwit. Ano? Pati lugaw, syempre. Kape, ano pa ba? Pado na tayo niyan. Oh! Ay, ako din. Kinati. Kala mo, Okay. Okay. Alright, Ano so yan? ngayon, alam nyo ba, meron tayong bisita tayo. Dalawang bisita Dalawa, natin. special guest talaga. Oo, at sila ay may mga storyang dadalhin sa ating podcast ngayon. At Edmonton, watch out po. Very exciting Ayan. talaga Kasi tong nga, episode. usapang balikbayan box. Diyos Ay, ko, naku, Yes. baka tayo niyan. Yeah, Pinagdaanan. before natin i-introduce gusto muna i-congratulate si Tal, yung unang guest natin. Ang Yes. daming viewers, 8,000 Congrats. viewers natin Oo, noon. nga. Grabe. Pati yung reels niya. Oo, umabot ng nawala yung 12K. palakpak natin. Sana sige palakpak mo, Day. Sige nga, palakpakan! Yay. Wala talaga. Wala Umabot talaga. siya. Ayaw Nangyari? na, baka 12. Uy. togots. Palakpakan! Yay! Ayan. Wala. Oh, very good. Mamaya. Mamaya. So proud sige. kay Tal. Grabe, 12K yung sa reels natin. Oo, yung super. kanyang, talagang inabangan yun Inabangan eh. talaga ng tao. Ang dami kasing controversial yun. But anyways, congratulations once again, Crystal Yes. Gutlay. Maraming Yan. salamat din sa kanila, di ba? Oo. Sila yung talagang sumubaybay. Oo, Mula napakagaling. sa umpisa. Yeah. So, Tama. thank you guys. Okay, moving on. So moving on. So we have a topic today which is the Balikbayan Box. So Yeah. what happened to the Balikbayan Box? Oo. Paano ba ito nagsimula, Mamo? Ganito yan eh. Ayon sa Wikipedia. Yan. Nagbabasa naman. Then, before pa naman nating matakel, Oo. na before natin mapag-isipan na ito yung gagawin natin. Medyo may background na. Medyo Oh, alam ko yes. na. Kasi yung mami ko tama. sa forwarding company nagwo-work. Ang mami ko pala, meron kaming long-time business namin as a family is Yeah. courier. Oh, Korea. So, I see. di ba kasi tayo among all the ethnicity races, Yes. tayo talagang Bansa. religious tayo Yes. sa pagpapadala ng mga sa atin kasi it brings us joy na Joy, makapagpadala yes. ng mga boxes, yung mga pinag-ipunan natin, yung mga Mahilig talagang Naka-experience ka na ba na padalhan ka galing sa ibang bansa before? Oo, yung tatay ko dati. Ay, oo nga pala, Father ko. no? Yung father ko dati, lalo na nung nasa States sila, Oo. ay bongga yung mga padala, pati yung mga appliances, washing machine. Talaga ba? Diba? Pinapadala na yun Oo, dati? ataol. Talaga? Ako yung chewin ko kasi nagtrabaho sa Saudi. Oo. Ayun, mga cassette recorder, di ba? Masaya-masaya na kami noon. Oo. Yung sa tatay ko, yun nga. Meron din kami, kasi nag-Saudi din siya, so marami nag-Saudi siya. din ba Nag-Saudi tatay din mo? siya. Oo. Pinagdala siya as a camel. So, Ay, kaya pala Ay, ganyan ang itsura mo ngayon. Grabe siya. Okay. So yun, may experience ako doon, pero yun nga, going back to the history Yes. of Balikbayan Oo. Boxes. Bakit nga ba yung mga Filipino talagang into this talagang wholeheartedly, ito talaga yung pag nag-abroad, automatic Kasama na na. to Yes, kasama na to kasama na, na, yes. may aasahan na. Bakit Parang nga may ganon? ini-expect yung mga Yeah, relatives totoo and friends yan, natin, oo. di ba? Oo. Mahilig kasi tayo magregalo lalo sa mga mahal natin sa buhay. Tayo lang naman talaga may regalo o kaya pasalubong yes, lagi. yeah. Oo. Pasalubong Diba? actually, Oo. yes. Kasi ganito nga kung bakit tayo naging kaugalian na, naging accustomed na sa mga Filipino, OFW na nagpapadala. Kasi nga, it's free of taxes. For just the Oh, Filipino. yes. For I the heard, Filipino, yeah. because noong 1973, in-encourage ni Marcos during the regime of Ferdinand Marcos to magpadala ng balikbayan yung mga Filipinos, yung mga natin Foreign na workers. Mga nagtatrabaho sa ibang nagtatrabaho bansa. sa ibang bansa. Oo. Oo. Tapos noong 1987, ginawa Aba, siyang 1987. during Si the time Cory. of Cory Aquino, Oo. ginawa siyang amendment. Yeah. So it became a law na tax-free siya, walang babayaran na taxes. Yung ba yung duty free kaya nagkaroon ng duty free rin or iba pa yun? Iba pa yun. Iba Yung pa duty yan. free kasi naman, ang naman nun is yung mamimili ka doon ka Doon na mamimili sa mismo. Pilipinas Yeah, na okay. walang tax. Yes. Okay. So kaya mura ang pagpapadala ng boxes sa Yes. Pilipinas. Kaya Unlike affordable. ibang country na pag nagpadala ka ng box, talagang kung magkano at kung anong weight ng box mo, yun ang Yes. presyo mo. Oo. Unlike sa atin Yeah. sa Pilipinas, kahit anong weight ng box mo, Lagyan ganun mo pa rin lahat. ang presyo Yes. mo, di ba? Oo, napakagaling Kaya talagang pala. program na yun. Tsaka hindi. So, imbis na umuwi ka, padala mo na lang yung box. Ganon din Oo. naman. Oh. Ikaw nga lang ang kulang. Oo. Pauwi mo na lang Oh, yung diba? lugi. Pero ganun din naman yung kalalabasan. Lahat ng gusto mong bigay sa family mo, pwede mo ilagay doon. Pero napanood nyo ba yung nung nangyari doon sa Pilipinas nung nakaraang December?
Hindi, ano Yung yun? pinadala yung box. I mean, merong isang vlogger Oo. na bumili ng box na worth 5,000 pesos. I see So that. naging yeah. issue siya. Oo, na Yung ano to bata, eh, KMJS. Oo. Yes, Nakapost So ng ano Just nangyari Us. doon, di ba? Ay, hindi ko Nabibili pala ang mga boxes natin na hindi Yes, na, naka-claim. Oo, so Ay, medyo Diyos ko. hindi malinaw sa atin yan, ano? Oo, Parang totoo yan. and tonight, meron tayong isang guest na Oo. nagpadala yata ng box pero hanggang ngayon yata wala pa. Oo. Ay. A little backgrounder, no? Nakakaawa. Nandito na siya sa Canada. Oo. Pero nangyari to nung nasa Kuwait pa siya. Grabe. So, kadadating, ganun katagal, it happened like last year. Last Oh, year. my. Oo, na hanggang ngayon wala pa yung, yung box niya. Grabe naman. Sige, Gusto ko tawagin na malaman natin. to. Gusto ko siyang Gusto ko makausap. makilala to. Diyos ko, Oo. kinakabahan ako. Bakit naman? Mukha siyang, parang nakita ko pagpasok sa bahay, mukhang mamamatay. Hala, grabe siya. I love you. I love you. Alright, Mamo, introduce mo na ating guest. Ladies and gen- Dali lang. Oh, yan. May ganon. Yan. Ito yung patotoo Na na, ano? hindi lahat ng balikbayang boxes ay nakakarating sa paroroonan. Oh. Halika dito, Mexico. Ipaliwanag mo Ayan. sa amin. Ayan. Ladies and Palakpakan naman si gentlemen, Mexico. Ayan. Dito ka manawagan. Manawagan talaga. Ayan, Mex. Ayan, ilagay mo muna yan. Gwapa naman pala sa Mexico Oo sa nga. TV. Akala ko binabanggit mo dating Mexico, Mexican. I No, know. yun Ano lang ba yung sabi mo? pangalan niya. Kala ko nga bansa eh. Oo, nagpapadala sa yung Mexican sa Mexico? Pilipinas. But anyway, welcome Mexico. Ayan, lapit Tama mo ba ba? Mexico ang pangalan? Oo. Mexico. Ah, wow, Yun ganda yung ng real boses. name mo? Oh. Ano pangalan ng kapatid mo, Panama? Oo. Ano? Haiti, gano'n. Pero yung anak niya, ang pangalan Mexica. Talaga ba? Mexica. Mexico. Oh, ang hilig sa Pinunod ko na sa Mexico. Oh. Alright, so Okay, moving anyways, forward. yeah. So, taga saan ka ngayon? Oo. Saan ka nakatira ngayon? Bali, nakatira ako ngayon sa Sherwood. Sherwood Park. Sherwood Ah. Park. Kailan ka dumating ng Dumating, Canada? yes. Dumating ako dito nung last year, August 21. August Okay. 21 as foreign 10 worker? months na rin, oh. Foreign worker. Na nanggaling sa... Bali, galing ako sa Kuwait. Kuwait. Okay. So how long you been working sa Kuwait before ka mag-move dito sa Canada? Oh, inulit ko lang sinasabi niya. Baka kasi wala nakakarinig eh. Bali, ano na ako dito, 5 months. 5 months na. So ano kuya yung reason why you move here sa Canada instead of like syempre nasa Staying Kuwait ka there. na eh. Yeah. Ano ba yung nagustuhan mo, bakit ka nag-move dito ngayon? Marami kasi kong mga kaibigan din dito, tsaka yung mga naririnig na maganda sa Canada. Kaya, So how do you find it in 5 months? How do you find Oo nga, Canada? sa klima dito. hindi ko na inan yung klima, inan ako yung magiging ganda ng future ng pamilya ko. Wow, good Yun naman answer. talaga. Oo. Kaya Pang naman tayo. Miss Universe ang Alam mo answer yan. Hindi for naman scam mga kinabukasan. ng Canada. Ewan ko ba yung mga tao kasi iba, gusto nila pag tungtong dito sa Canada, mayaman Mayaman agad. kagad. Totoo naman Hindi yan. pwede yun. Ay, hindi. Walang ganun. Wala. Ano yun? Lahat Kasi talaga nila, ano dadaan. nila, di ba? Yes. Oo. Okay, may iba Mahirap, tayo. mahirap Yeah, talaga. yeah. Pero, Mexico, pwede mo bang ikwento sa Yeah. amin kung ano yung, dahil nga napag-usapan namin yung balikbayan, ano yung struggle mo ngayon in regards with the balikbayang boxes? Yes. kasi nung bago ako pumunta rito, pinadala namin kasi yung mga gamit namin. Okay, nung bago ka pumunta dito, nasaan ka nun? Nasa bansang Kuwait ako na. Wait, Okay. So, pinadala mo yung box mo from Kuwait going to the Philippines, right? Philippines, Kasi papunta ka na dito, so papadala mo na lahat ng gamit mo So, para yun, wala ka ng para- gamit doon. Bitbitin, tama. Kasi mag-ano na ako, for good na Sige, kami tuloy mo. mag-asawa. Kwento mo. Okay, and So, then? yun, inayos na namin yung binaks ko na lahat. Bali, month ng August, yun, pinadala ko nga sa isang cargo company Sa Kuwait yan. sa Kuwait. Oo. Pati asawa mo, binaks mo? Saan? Huy. Joke lang. And then, sige, tuloy mo yung Sige, kwento. tuloy na, tuloy Oo. na. Yun nga, nung bago nga ako pumunta rito sa Canada, tapos yung asawa ko kasi uuwi na rin ng Pilipinas. So, lahat ng ibang gamit namin, yun na, pinabox ko na nga rin para, nung August, pinadala ko. Hanggang ngayon, hindi pa dumarating sa Pilipinas eh. Oh my God. Pero anong deal doon? napakatagal. Kasi ang pagkakaunawa ko, lahat doon ng forwarding Oo. company is meron silang mga rules and policies. Oo. So, ano yung nabasa mo ba yung rules May and policies? natatandaan May ka ba? natatandaan ka Oo, ba na pinirmahan mo, Oo. di ba? Di ba usually may Minsan mga- may ganon, yes. Wala namang agreement na ano doon. Basta binibigyan lang mga resibo na eh. Pagka bayad mo Okay. yan, resibo na lang bibigay sa'yo. Kumbaga siguro kasi tiwala ka na rin. Kasi Tiwala, hindi tama. naman to yung Tama. first time mo nagpadala doon Oo, sa tama. sa So, is it your company first na yun. time na mag-send ng box sa Philippines? Hindi, nakapagpadala na rin ako doon sa cargo Same shipping company, company, na yun. okay. Same company. Oo. Okay naman siya nung una. Hindi ko alam bakit anong nangyari ngayon. Hindi lang ako complainant, marami kami. Pero nag-reach out ka na ba dun sa company yun na nga, yun? gusto ko malaman kung nag-reach out ka, tumawag ka ba sa kanila, ano sabi nila? Nagme-message ako lagi, tapos ang sinasagot naman,
sabi for delivery na. Last week, sinabi sa akin for delivery. Hanggang ngayon, wala pa rin. Yun So, na. Hindi ko alam kung ano ilang yung- kayo sa tingin mo, ilang kayong hanggang ngayon Na nag-aantay. na matagal na wala pa rin yung boxes? Sa group chat namin, bali meron kaming nasa 50 kami. Oh, wow. my God, ang Ngayon, dami nagreklamo, paano pa yung iba? Oo. Oh, yung scam- hindi nyo pa scam na kilala. yan. Yeah, yung hindi nyo pa Oo. kilala. Paano na yun? Siyempre, yung iba rin, mga nagtatrabahong katulong sa loob ng Oh my bahay. God, Kawawa nakakaawa naman. Yung mga oo. dinadanas nila na ilang buwan na. Inaasahan nila na nandun yung mga pagkain. Ngayon, ano pa aasahan dun? Wala, expired na yung mga laman Oo, ng boxes nyo. nakakainis Kung yun. 8 buwan o Yeah. 5 buwan na yun, di ba? 10 na kasi August plus Yung January, iba, February. may mga 10 buwan na. Oo. At saka, Hanggang ngayon, syempre, naghihintay ang ano doon, hindi lang naman yung isang boxing pinadala nila. Oo. No? Yung iba, Sa isang apat, tatlo. Oh my anim, may mga gosh. ganun. At saka lahat naman kasi, di ba, may expiration date. So, paano? Meron. Lahat, oo. Kaya yung iba ron, umiiyak na Oo nananawagan din sa cargo company na yun. Kapas ng pawis nagme-message yun. Oo. Pinaghirapan din kasi nila yun. Tama, Napakahirap yung mga katulong. Tama. Napakahirap lumabas bago ka magpaalam sa amo nila. Ang hirap nun. Nakakaiyak Yun naman yan. Oo. Magkano ang pagpapadala ng boxes sa Kuwait? Yung sa kanya kasi, naka-promo. kasing- Pag pinadala mo, Ah, wala na. Yun ang promo. Ano ba yan? Nabel Wala naman na niya lang. nabel. Hindi, Nawala so, na magkano ang regular na padala ng mga boxes sa Oo. Kuwait? Iba-iba rin kasi meron Iba-iba. kasing sa size. Yung sa'yo, Teka lang, mamo, siya na pag muna. nawala kasi, mas mura. Paano ko malalaman ang sagot niya? Oo nga. Sa peso, magkano? Siguro sa peso. Yung box ko kasi na XL, ang value nun, 25 KD siya. So, magkano? So, nagkakahalaga ng mga kulang-kulang 4K siguro. 40. Grabe, 4K. no? Ano ba ang- FIFA lang yun, di pa kasama yung loob. Yung binibenta nila sa Pinas, 5K, 5K lang. lang, oo. No. Di ba? Lugi-lugi ang tao. Nakakapanghinayang Nakakaawa. naman. Hopefully, ma-resolve to, no? Kasi Oo. napakahirap sa mga kababayan natin na talagang dugo at pawis ang pinuhunan para lang makapagpasaya sa mga mahal nila sa buhay sa Totoo Pilipinas. naman. Tsaka ang hirap mag-gather ng mga laman ng boxes, ha? Oo, Ilang buwan natin yung ginather Yes! bago natin ipadala sa Kasi Pilipinas. nag-aantay ka ng sale ng spa, mga ganyan. Oo, eh. tsaka tinitingnan mo yung date. Pagdating to, hindi pa expired to doon, ha? Kwenta-kwenta mo pa, di Hindi ba? lang Oo. isang araw maayusin yung box na yan. Mhm. Sa pagtitip pa Mex, lang yan. Oo, may iba tayo. Gusto mo bang manawagan or Oo, gusto mo bang hanapin ang sarili mo sa nawawala ka ba? Ano ba? Hindi, alam mo, pamagitan ng it's palatat mo? awareness na rin. Ano yung forwarding company na yan? Para Ay, maging aware. pangalanan No, na. of course. Oy, ito na. Oo, kasi kailangan natin Dito yan. tayo talaga madidemanda. Kaya dyan Oh, ako wala bilib- tayong sinasabi. bilib- It kaya happens, dyan- really. Bilib ako kay Jonathan sa ganyan Oo. kasi matapang tong taon to. Totoo naman dapat malaman din ng company. Ay. Para maiwasan na. So, ano yung company pinadalhan mo? Panangalanan na. Sa Kuwait naman to eh. Sa Kuwait Oo, to, sa bagay. bali yung Davao Express Cargo. Davao Express Cargo. Ayan, Alam niyo na po kung Davao. anong iiwasan nyo, ha? Ayan. Oo. Baka naman makakarating sa Davao Express Cargo. Oo What do naman you wanna po. say? Kasi ikaw yung talaga naka-experience nito. Experience talaga, oh. Kasi nakakailang message Tawag, na rin oo. ako sa, yung mga tao din dyan sa Davao Express. Ang sagot ng lagi, nandun na sa delivery team namin. Nung last week ko pa yun na nagme-message ako. Pero hanggang ngayon, anong week na ulit? Paulit-ulit nang sinasagot nila sa mga sa mga nagpa-follow up sa kanila. Nasa delivery team. Or Pinusukan delivery mo ba ito na. ng nakakalungkot na music? Nakakao nga. Yun yung nagmula sa lupa. Oo, nagmula sa lupa. Oh, hindi. Biro lang. Biro Pero lang, ha? we Kasi hear talagang napakahirap you. nun. Oo, Kasi kung ako, minsan lang ako magpadala ng box. Kaya, alam mo, ang feeling ko pag nagpadala tayo ng box, pinadadala natin yung pagmamahal natin sa pamilya natin. Yun naman talaga yun. 100%. Oo. Pag nawala yun, parang gumuho na. Minsan nga, How isang much linggo savings lang, yun? Yes, minsan nga isang linggo lang na-delay, di ba? Kasi naasama Worried ka na. Yes. Oo, ang lalo stress na to, nun. ilang buwan. Can you imagine? How Napakatagal. stressful it is para Yeah, sa'yo. nakakatulog ka ba? Iniisip ko lang lagi, nakakatulog naman. Iniisip ko lang din kasi yung nilalaman nun, kung kailan darating. Ay, maalaala mo kaya talaga. Ma'am, sir! Hindi na ka naalala yung vaccine. Nawala. Saka yung mga kababayan natin na mga na taga Davao, ilang months na rin yung mga box nila. Yung iba,
binaha na nga doon, naasahan, umuwi na nga. Hanggang ngayon, wala pa rin. Tama. I see. Oo. So, Davao Express Cargo, baka naman po. Baka naman. Oo, Grabe, totoo tulungan na niyo naman nangyayari po siya itong na mga napakahirap. tao. Oo, kasi sorry Marami to lang complain kasi. Oo. sorry to say this, pero yung company dapat nag-responsible Oo. dyan. And sana balikan nila, di ba? Yes. Ang dami So, nun. 50 tao. Tsaka be honest po, Hindi hindi pa. yung pwede kayo lagi nalang nangangako na darating na. Yung mga tao nag-aantay po. Tama. Bayaran nyo na lang po. Magkano? Cash out Magkano na ba lang yung nila. nagkakahalaga Yan nung na lang tatingin nila, mo? Kahit 80,000. 80,000? 80,000. Bahay. Dollars? Bahay ba yung pinadala mo? Peso na lang yun. Ha? Mahal, para tumubo ka pa. Hindi, hopefully ma-resolve natin yan. And going Oo, tama. to that story, Yes. may makakasagot niyan eh. No? Ay. Meron guest. tayong isang forwarding company here sa Edmonton, Edmonton, na no? makakausap natin kung ano ba yung, let's say, kung ano ba nangyari sa mga Sa boxes business natin, talaga. no? Oo. Sila Yung talaga. story niya kasi is different. Sa Kuwait talaga yung Oo. nangyari. Pero sana talaga yung Oo. case mo no mabigyan na. Sana. Pero Na-resolve ba? you have to report. I think you have to call the BOC, Bureau of Custom in the Philippines. I think may site sila doon na if you can complain, mag-complain ka doon para may mangyari Lalo dun sa na't marami mo. kayong naka-involved dun sa kaso na yun. Oo. Alos gusto na nga ilapit na kay Yes. Sir Rapi. Oo. Kasi Oo. nga, ang dami na Ayun, kay Sir Rapi. I think nag-aware na naman ng tao sa Pilipinas na Yes. dun sa nangyari Na ng ganun December. nangyari. Eh. Yeah. So I think pag may nang mga reklamo pa na ganyan, I think magkakaroon ng solusyon Solution yan. na, yeah. And isa pa is you have to report talaga sa BOC. Meron Yes. silang box doon na pag nawawala ang box mo, doon ka magre-report talaga. Parang So you have may to visit the BOC office. What is a BOC? What does Bureau it of stand for? Custom Yeah. na site nila. Doon ka magrereklamo pag Akala hindi ko, nakarating. Beauty or tsaka? Parang But Akala ko bakla or tsaka eh. pero you have to have your your receipt. Sirita Sana ka. nga matutukan din to ng gobyerno natin. Yes. Mga ganyan. Oo, hindi biro Sistema. po yun. grabe. No? Napakatagal na panahon na. Kaya nga. Nakakalungkot naman yun. But anyway, Yeah. eto Anyway, ha. Mex. Thank you, Mex ha. Thank you, thank you. Oo, Oo, salamat sa'yo. na marami. We really appreciate Oo, you oo. coming Thank you, here. thank you. Sana may mangyari sa Oo, conversation baka, natin. Yes, baka ito yung maging tulay. Malay mo naman. Naman, Oo. para Bukas- ma-resolve, baka no? bukas Yes. nandun na. Yeah. So once again, Okay. palakpakan po Yes, natin. Thank you for thank you. sharing your Thank story. you, ha. Mex. Thank you. Thank you, Mex. Thank you, Thank you. Mex. See you around. Yan. Sige na, mag-CR ka na. Kanya pa siya iingi. You know what? To answer these questions, alam mo, meron tayong kaibigan dito. Naging guest natin siya ngayon kasi we have experience magpadala din sa kanilang Actually, company. simula dumating ang Canada, si Kuya na Sa talaga. kanila ka na Oo, sa nagpapadala. kanila na talaga. Ako sa akin, very inspiring kasi yung stories niya from humble beginning True. to how he grow his business as a small business owner, Yeah. proprietor. So I'm really happy. So, Okay, without further ado, wow, party. yeah. May we call on? Yan. So once again, kami po ang Jabel Dan at ang bisita po namin sa gabing ito Our main ay guest. Yes. Yan. Ay, walang iba. kundi si Homer Leasing. Palakpakan naman Utak. dyan. Yan. Yes, Kuya. Wala tayong clap dyan, ano? Oo. Wala? Oo Wala? nga. O kaya, Pasok Kuya na po Homer. tayo. Ayan, Kuya Homer, by Humac Express Cargo. Ayan. Oh, Ay, ayan. mag-ano Sige, ka, Kuya? ilagay muna Relax natin ka yung lang, Kuya, headset. ha? Wala tayong clap, no? Oo nga. Bakit nawala? Meron yung nakaraan, Oo, diba? nakaraan. Okay, sige. Sige, ilapit. Okay lang po, ilapit yung Lapit ka, table, Kuya. yung ano. Mamo, ialalayan mo si Kuya. Tapos saka yung chair, dapat comfortable siya. ha? Yes. Kuya, o, medyo ako lapit pala. natin yung chair mo na konti para comfortable ka. Ayan. Yun. Ayan. Nadali mo, Sige nga. batang-bata. Hello, hello ka nga, kuya. Hello, hello. Hello, hello, hello. Ayan. Maraming salamat, Kuya Homer. Yes, Napaunakan mo kami, ha? Ay, Ang episode po namin is about inspiring Filipino na talagang malaki yung na-contribute in our own little way na nakikita namin na malaki na contribute sa Filipino community. Yes, lalo na ang pagpapadala ng boxes, ang kultura na sa mga Kultura Pilipino na talaga yan. yan. oo. Hindi kompleto ang buong taon pag hindi ka nagpadala. Oo, lalo tayo, pinag-iipunan talaga natin yan. Yes. At ngayon, si Kuya Homer ay owner, manager Yes. ng UMAC Express Cargo. ng Ayan, Edmonton. o ba, nakikita niyo yung kanilang van na laging paikot-ikot sa buong Edmonton. Yan, Oo. pag nagpipick up Nangunguha sila. ng bata, di ba? Puting Yung white van. Ay, puti nga yung van nila. Yes! Ah, talaga ba? Oo. Ayan. Kuya Homer, magpakilala ka muna. hello, hello. Magandang gabi po at malaking katuwaan ko. Kinagagala ko yung pag-iimbita niyo sa akin. Maraming salamat sa inyo. At magandang gabi po. Ayan. Kuya, medyo kinakabaka ba? Oo Kuya? nga, parang kinakabahan si Kuya Homer. Gusto mo dibdiban kita?
Hindi, biro lang. Nawala yung kaba mo. Okay lang yan, kuya. Ano lang tayo, relax lang tayo dito. Kasi po si Kuya Homer, ano yan humble kasi talaga yan. Hindi Yes. talaga siya, kahit na siya isa, one of the owner, kasi si Kuya Larry, partner niya, yung taga Vancouver, Yeah. hindi talaga siya, napaka low-key, low profile lang po siya. Kaya ito, parang bago po talaga sa kanya to. Oo. Kaya medyo kinakabahan siya. Masaya rin naman tayo na paunlakan Oo, tayo. no, Diyos ko. Napakahirap It's an mag-ano, honor ha? for us, Yes, Diyos kaya ko, palakpakan natin institusyon. kayo. Yes, palakpakan. Clap? Ay, wala nga. Wala nga. Wala Clap. nga Ano eh. nangyari sa Kaya clap mano-mano. natin? Ayan. Okay. Okay, before anything else, sino nga ba si Kuya Homer Leasing? Yan. Yun, no. Ayan. Actually, si Homer isang simpleng mamamayan lang. Taga saan po si Kuya Homer? Taga Mexico, Pampanga. Akala ko si Mexican guest natin. Okay, Kabalen. Ayan, Yeah. Kabalen pala si Kuya. Okay. Ayan. Kailan po kayo dumating ng Canada? O is this your first country na Napuntahan? Actually, sa Canada yun lang, first yun lang. country. Okay. Pero dumating ako dito sa Canada from Toronto, Oh, Okay. what year po yan, Kuya? 1989. Oh, matagal Ay, na alamat din ka na pala. Grabe Isa kang alamat. Grabe ka naman. 1989, kuya. 1981 9 ako years old. 9 years old Kung lang. 1981 ka, matanda ka lang sa akin na 5 years. Ay, ba't ito Wow! sinabi yun? Ayun, doon 1989, Yeah. Kuya. So, unang tanong natin. Kasi, Tapos pumunta ako dito ng 2012. Sa Edmonton. yes. Sa Alberta na. Yes, oo, Oh. tama. Oo, tama nga naman. Ang galing-galing naman Ang nun. galing ni Kuya, So, no? gusto ko lang malaman, 1989. Oo. Kamusta naman ang Canada nun, kuya, nung dumating ka Oo, dito? Talahiban po ba talaga Oo. nun? Hindi naman. Pero Pero yung ano noon, natatandaan ko yung gasolinas natin Oo, noon, magkano pala? 49 cents. Oh my 49 God. cents. Grabe, 40. At saka nung panahon na yun, yung gasolina na iinom. At talaga, Oo, kasi distilled gasoline. Sinala. No? Oo nga, grabe. Si Kuya, hindi naman. No. Ayan. And then, Kuya, so, nung dumating ka sa Toronto, ano yung una mong trabaho? Yes. Nagsimula ako na nagtrabaho sa isang factory na sa gagawa ng CD. Oh, Sa Toronto. tama kasi CD nung patok na patok pa ng yung mga Munting panahon. Prinsipe yan, di ba? CD. CD Munting Prinsipe. yun? Ano ka ba? Sorry, sorry. Kapatid ni Sarah. Nalilito lang ako. May no? CD na ba nung 1989? Oo naman, 1990. Yun nga yung pumatok kalakasan nun, hello. Kalakasan nun, hello. 90s kasi nagkaroon kami. Sa bagay, mahirap kami dati. Wala pa kami ng CD. Ayan, may CD na noon. Tapos DVD. Ayan. Ayan, noon na DVD. yun. I see. Puro pirated po ba yung kanyang binibenta? Hindi, gumagawa nga sila. Yun yung mga doon ginagawa sa may Ontario ako dati. So originally, kuya, nung coming from the Philippines, nasa Toronto ka, nasa Ontario ka, doon ka nagsimula. Doon ako nagsimula. Anong pasok mo dito, kuya? Sa Oo. Independent immigrant kami. immigrant. okay. Tama. Okay. Kasama ko yung 3 kong anak. That's good. Curious ako, Kuya, kasi napag-usapan namin yung sahod na una eh. Magkano sinasahod mo nun, Kuya, nung unang panahon na Puso yun? na ba Noong pera nun? 1989 na yun. Grabe, Oo, kalakalan manok. pala. O ba? Mga manok, bigas. 750 yata. Hindi ko na Ay, ang matandaan laki ng yun. sound Hindi ni 750. Kuya. Inabuta ko yung 750. Ay, Oo. ibig sabihin, Kasi kuya, high- nung kila Crystal, 1992. Yeah, 450. 425. 425. Oo. So, mga ganun So that na means siguro. above minimum si Aba, Kuya. minimum ang Toronto? Yes. Talaga? Nagme-mekaniko ako noon. Kaya. So talented talaga si Kuya. Kaya mataas ang I see. Before moving kuya to Canada, ano naging trabaho mo sa Pilipinas? Oo. Nagtrabaho ako sa San Miguel Corporation na Wow. sa maintenance ako, sa bottling maintenance. Sa Pampanga rin po yun. San Fernando. San Fernando naman. Oh, that's good. So what is the hardest life noon kuya nung nagtatrabaho ka Nag-umpisa ka, dito sa Canada? Ano yung pinakang mahirap na naranasan mo? Yeah. Naalala ko pala bago ako magtrabaho sa manufacturing company na yun. Parang yung nag-welding ako. Yung welding which is hindi naman yung pang-welding na gano'n, kundi yung automation na yun. So, nag-welding ako sa simula at nag-welding ko noon yung natandaan ko yun yung mga dashboard ng mga GMC na sasakyan. Wow. Pero yun, automated, may lang may- yun. May pipindutin ka lang din. Siya na Nakaprogram na magtatrabaho, siya. Okay. nakaprogram na. So, nung pagkatapos nun, may yung parang pamangkin nung
misis ko. Nagtatrabaho nga doon sa manufacturing ng CD, DVD. Kaya napasok So napasok ako doon. Yung simula ko doon nag-welding, which is talagang mabigat ang trabaho nun. Kasi pagka winelding mo yung buong ng yung GMC. dashboard, GMC. yung bakal na yun, isasabit mo yun, mabigat siya. Ikukula, ganon? Tapos yung mainit, siyempre, welding. Kasi welding mo, Oh my gosh, Imaginein mo, mainit tapos pag-uwi mo, malamig. Malamig doon. Yun yung mga sinasapit ng mga welder natin dito na mataas ang sweldo pero mabigat ang trabaho. Tama nga naman. Kaya malaki ang sahod. Yes, kasi talagang kailangan. Kasi yung basic ay 425. Siguro above minimum sila. Ay, doble no. Kasi yung stress ng trabaho. Risk. Totoo. Risk, yeah. Yeah. Tama. Okay, Mama, ikaw, meron ka bang gustong itanong? Kuya, paano mo ka naman napunta dyan sa balikbayan business na yan? Actually, yung meron akong kaibigan sa Toronto, which is kapatid ni Kuya Larry Bagisa. Yun yung gusto niyo shoutout ang pangalan? Ayan, batiin niyo siya. Ano pangalan? Hi, Kuya Larry. Ayan. Si Kuya Larry nag-introduce sa inyo dito sa kung saan kayo ngayon na Yuma. Actually, doon kami magkaibigan kami ng kapatid niya, yung bunso nilang kapatid. At doon kami nagkakilala ni Kuya Larry. And then, napag-isipan niya nga na magbukas ng balikbayan business, which is ang na doon, marami na silang branch within yung yung Europe, Canada, US, Middle East, may mga brand na sila doon. Yumak na ba to? Meron okay. Sa bagay, pumutok talaga ng mga tao. Kasi 1987, si Cory, di ba, na yung ginawa tax na free. siyang So, amendment. talagang pumutok. Pero how many talaga. years na po ang Yumak? 35 at going 36 Oh, wow, na. same years your age. Yeah. No, hindi, matanda na ako. Pinababata nga kita eh. Oo. Yun, so Yumak ang naging nyo ngayon. Kailan kayo nagsimula sa Yumak? What year is it? 2012 nagsimula ako dito from Toronto na eto sinimulan namin na 2012 sa Edmonton na yan. Sa Edmonton na yan. sa Pero Edmonton. meron kayo 2000 sa Toronto. Nakilala ko yung kaibigan ko si Ferdy. Ayun, hello, Si Ferdy, barkada ko yan from Toronto. Marami akong naging barkada doon. And then, doon sa pagkakakilala ko sa kanya, na-introduce rin ako kay Kuya Larry nga. Okay. And all of a sudden, natanong niya ako kung gusto kong pumunta rito at magbukas ng business nga dito para makapagsimula. At yun, doon ako simula ditong from the start. As in from zero. Parang ang hirap magsimula sa umpisa. Oo naman. Parang tayo, pag ngayon nagsimula tayo, ang hirap magsimula. Sobra. Sabi ko nga lagi sa chat namin, the beginning is always the hardest. What is the hardest part of starting your business here in Edmonton? Yeah, yung kasi Kuya, for me, ang lakas ng loob mo para pasukin yan di ba? Kasi Oo. wala kang knowledge, di ba? Pumunta kami ni Kuya Larry dito as in wala kami kakilala. Nag-drive kami. Nag-ano lang kami pero may alam sa puntahan na restaurant. Okay. Anong restaurant Lola yan? Emas yata. Yun Doon Lola po Emas. nakilala si Kuya Homer. Nauna kami pumunta kay Ate Lydia. Kay Ate Lydia. Palabok House. Palabok Okay. House. Kasi search mo yan sa Google. Google, yes. Yun ang unang nalabas. Lumalabas Most famous, si yeah. Ate Lydia Palabok. Okay, So, siya yung naging unang-unang nakilala namin niya. dito. Okay. Yeah. So, meaning to say, ang Palabok House is your first connection sa mga Filipino Yes, dito. that's right. Yes. Hanggang ngayon, Hanggang connection. ngayon. Wow. Wow. Shoutout kay Ate Lydia. Yan, Ate marami Lydia. tulungan. Yes. Oo. Yeah. Hello. Yeah, totoo. So, paano yung kuya? Oo. Nagka-curious ako, paano ba mag-start ng business na gano'n na wala kang kilala? Ano yung una yung ginawa dito to promote that business? Yeah, nagsimula kami, unang-una yung kumuha kami nagparehistro kami, kumuha kami ng permit, lahat. Then, Legalities muna. Legalities, yeah. Yun yung unang-una. And then, pangalawa, naganap kami ng malit na opisina. And, yun nga, nag-rent kami ng malit na ano ba yun? Yung storage. Doon namin in-store sa storage na yun. Nagsimula kami sa kuha namin 2, 3 box every daily hanggang sa dumami. Na yun. Nung napupuno na yung storage,
doon kami nagsimula dun sa Kumuha ng mas malaking pwesto. pwesto. Kuya, tanong lang, nung mga nag-uumpisa kayo, mga ilang oras kayo nagtatrabaho sa isang araw? Siguro more than 8 hours. Umuwi na kami nun, usually alas 2, grabe. hanggang hindi matapos yun. Kuya, paano nyo, kasi katulad na sabi nyo na yung storage nyo lumaki na, kasi nga, paano kayo naka-create ng clientele? Yes. Ang ginagawa namin nun, pumupunta ako sa mga Events? Mga events, yeah. sa mall. Yeah. Tama. Namimigay kayo ng flyers. Tambayan ng mga I see. Pilipino. Kaya Yes. ikot-ikot ako doon, bigay ako ng flyers, then sa mga Chinese store, kasi nandyan yung mga So, ikaw na rin Pilipino. yung marketing arm, no? Lahat Lahat na. na talaga. So, one-man company ka pala. Oo. Oo. Lahat One-man na show, siya no? na. Siya na talaga. Oo, siya na Sa talaga. kaming dalawa ni Kuya Larry, Larry, no? Kaming dalawa. Tapos, siya yung may iwan sa opisina, ako yung magpipick up, ako yung ikot-ikot. Tapos, siguro after 3 months, meron siyang pinatrain dun sa galing Vancouver. Okay. Then dun nagsimula na, nagkaroon na ako ng kasama sa opisina. Siya na yung gumagawa ng mga resibo. Ako yung nagpipick up. Pa rin. Oo, Ako nung araw yung- siya talaga. Hands-on siya nun eh. Tapos ako yung nag-strap din. Oo. Kung mapapansin ninyo, yung mga box Yeah. ninyo, Oo. fully nakatali Strap talaga. siya. Talaga Aside from secure na tinitape secure. natin, Yes, secure na pagdating dun secure. sa sa storage nila, nirarap strap pa nila pa, yung yes. ano yung strap na yon, Strap yung parang yung- plastic strap na. Yes, Oo. strapping. Para ang mas nila. stable yung box Yeah. natin. Apat na yun. Para nasa ganun, mas secured Yeah. yung box ba. Kuya, I may see. tanong ako, paano mo ngayon ma-differentiate yung sitwasyon mo dati sa ngayon? Marami bang pagbabago? Yumaman ka na ba ng bonggang-bongga? Oo, Grabe. milyones Kamusta na ba ang milyones UMAC Yeah. ngayon? Nung Now- starting point mo ngayon, Yes. how's UMAC right now? Yes. Hindi mo na si Homer. Yes. Kumusta muna ang UMAC? Umak ngayon, yeah. Yung mga ngayon dito sa Edmonton is like, nandyan yung pa rin pagsubok. Kasi nandyan yung dumarami yung mga competitors. Okay. Yeah, parami na. Parami. And at the same time, yung mga pumapasok na mga bago, they try to get the customer para ina-attract nila. In a way, Yan yung baksak presyo po. in a No? way, Yes, yan, oo, tama. babaksak. Yung binabagsak nila yung presyo para ma-encourage nila na magpadala sa kanila. Yeah. And yun yung dun pumapasok yung naitanong nyo na sa ngayon, yun yung pinaka-challenges ngayon. Oh, Sa okay, okay. I see. Pero kung, di ba, sa isang tower, sa isang company, if you know your worth, hindi ka dapat Hindi magbagsak ka, ng oo, presyo mo. totoo naman. Dahil you know Credibility. your credibility, Yes. And right? reputation. Oo, alang Yes. magbagsak ako ng presyo dahil nagbagsak ka. Yeah, diba? So you have to know your worth, Yes, really. oo, So totoo. if you are, for example, if you are UMAC, Yeah. we are UMAC. So Yeah. hindi kami magbababa ng standards Yeah. namin. That's Just right. because That's you want to get a client, Yes, right? So totoo. that's what I think. Yeah. But anyway, Kuya, have you heard yung story kanina ni Ni Mexico. Oo. Si Sino Mexico. si Max? Narinig mo ba yung storyang yon? Yeah, Kasi actually, since ikaw, narinig you are ko. in the forwarding company, and may mga gantong storya, nangyari na ba yan dito sa Edmonton na nawala ang Nawala boxes na. o nagreklamo, hindi na pa natatanggap? Actually, meron yung nakaraan last, I think 4 or 3 years ago. Oo, 3 years Yeah. ago yan, kuya. So, yun yung nanguha ng box and then hindi na niya ano ba yun? Ma-distribute. Makuha sa customer. Oo. Kasi siguro, Oy. Overwhelming yun yung sinasabi na bagsak presyo. Ano no, I mean, sa UMAC, nangyari na ba yan? Sa amin wala. Sa inyo, wala yeah. pa. Kasi hindi namin pinapatulan yung bagsak presyo kasi pag binagsak ko at kung hindi ko na makayanan na ma-deliver, Tama. mas lalo happened? magagalit Yes. yung tao sa akin. Tama. So, Tama. kuya, being that said, ano ba yung difference ng UMAC? Bakit hanggang ngayon reputable kayo? Hanggang ngayon nakatayo kayo? Hanggang ngayon talagang trustworthy kayo? Ano yung difference nyo compare sa other cargo company? I think yung quality service. Yeah. And pangalawa doon, yun nga yung quality service nandun yun, nakapaloob doon yun na kami ang nagtatrabaho mismo
sa business na to, kundi ibig sabihin kami yung magpipick up dito, secure namin yung box ninyo hanggang sa pagsakay sa equip kami sa mga kung ano yung kailangan pagdating sa Pilipinas. UMAC pa rin ang tatanggap doon in a way na yung para yung servisyo namin hindi yun na napapariwara. Okay, Kuya, ganun. sorry to cut you off. So, what you're trying to say is that yung partner nyo na forwarding company sa Pilipinas, UMAC pa din. UMAC So pa rin. hindi siya That's right. hindi siya naghihiwalay ng kumpanya. Kasi usually ganun na nangyayari, Joy. Kasi maraming fly-by-night na cargo company dito na dito sila tatayo, pero may kapartner lang sila sa, di ba? Ka-tie up lang. Ka-tie up lang. So that's what made them different from the other company. Same company kasi Pero what sila. are the reasons po ba bakit nawawala ang boxes? Do you have any idea? Nawawala actually Bukod sa kinukuha niyo po. Oo. Yung nawawala maybe yung pagdating sa warehouse na Sa kapartner. nila. Sa Kasi kapartner, yeah. ibababa yan, di ba? Pagdating doon, yun yung nagiging dahilan yung kanina a while ago nung pagdating ko si tinanong niya sa akin yung ang pagkakaiba is like sa amin UMAC siyempre aalaga namin yung box mo kasi kami yung dalawang teamwork na may parating namin yung pagmamahal ng mga customer namin dito. Tama. Pinadala mo yung box mo para sa minamahal nyo doon na kaming kung halimbawa pinabayaan mo yun parang yun yung iniingatan namin na alagaan namin. Magbabalik bayan with the heart. Yes. Ano ba yung Pero I motto think nyo? yung mga sa mga nabasa ko lang yung mga nagiging reasons lang po para just build awareness. I think yung for example nag-box tayo. Hindi maganda yung pagkakatip ng address. Nawawala na rip off, hindi nila malocate kung kanino yung box talaga. So I think that's one of the reasons yung sa nangyayari sa mga boxes, which is namin ginagawa, nilalagyan nyo talaga ng strap. At least hindi siya masira yung pangalan. And I think yung second reasons pa kaya nawawala yung mga boxes is yung client mismo as hindi Lumipat sila ng bahay. nagpalit ng number, Yes. yung kamag-anak sa Pilipinas, kayo naman nawala na yung contact nyo, which is hindi naman rin makita yung barcodes ba? Yeah. Diba? Usually may mga ganyang It could barcodes happen, yeah. So I think Exactly. those are reasons why they cannot locate your boxes. Aside from that, kasi mahirap naman talaga na maghanap ka ng boxes. Ang dami nagpapadala Ang dami. Kaya nga yun nga yung what made them difference is yung traceability. Yes. Kasi madaling i-trace yung kanila. Kasi meron silang warehouse. May warehouse sila sa Pilipinas. Isang Tapos dito kumpanya. na yung pag tinrack mo siya, papasok talaga siya sa isang kumpanya lang. Yes. Mahalaga yun Pati sa Pilipinas, yun din yung kumpanya na nag-handle. Yeah. So yun yung difference Yun ang mahalaga siguro. talaga doon. Kaya nga siguro reputable yung sa kanila. Kasi I see. One more thing, may dagdag lang ako. Oo. Kasi yung kanina nga tinanong din ako nung kaibigan natin. Kasi pag nagpadala ka, bawat box meron sariling barcode o meron sariling number. Either way na sabihin mo, kahit na maliit na box, may sariling number. May tracking number. Oo. Yeah. Yun yung pinaka-safest na gawin namin para pagka in-scan nila doon sa Pilipinas, Nakikita alam nila na kung sino. hindi yung yung mga may nabanggit sa akin. 5 box, isang resibo lang daw. Hindi Paano pwede kung yun, nawala yung isa, o na misplace lang, kunyari, hindi nawala, na misplace. Pero wala silang paraan, di ba? Wala silang resibo para doon. Opo. So, yung pinaka-safest, yung ginagawa namin, meron kaming system na ginagamit na yan. Bawat isang box, meron siyang sariling That's identity. good. Yeah. Tama. So, kung 5 bucks nga naman yun, iba-ibang code, pero isa lang yung tao, matitrace talaga kagad kasi by makukuha number. nila. Instead na So yung putting- kanila, kada boxes is may sariling identity. May sarili. That's good, which is good. May sariling pangalan, kumbaga. see. Yeah. Lahat tayo may pangalan Yes. dito, di ba? Kanya-kanya tayo. Yes. iba pa yung tracking number doon sa identity. No? Ay, yun Yun pinaka- yun. yun. May Yung number sarili na siyang yun. number. Oo. Numbers siya. Yeah. Okay. Yun Parang yun. sa shipping mamo. We both work in shipping. Yan, ganun. Matitrace mo yan. Actually, BOL, no? Yes. pangalawa pa doon, kahit na matitrace mo rin na Madali. online. Oh, see? Pwede Pwede mong sila ay, tingnan. na-try ko yan. Ako palagi excited ako eh. Yes, itatype mo lang yung tracking number and then you will find where it is. Minsan Go na nakalagay sa ilalim ng lababo ni Tama. Kuya Homer. Nakalagay doon.
Okay, going back to Kuya Homer. So what are we doing to the community right now po? Ano ba yung mga projects or any offerings ng UMAC sa community ng Edmonton? Dito sa ngayon lagi akong nagpapakita or lumalabas sa community para kung ano man yung may ambag namin para makaano sa community makatulong. So I heard you have a big what you call this storage. Yes. And I can see then na sometimes meron kayong nag-event kayo doon. So what are the deals with that? Yeah. Actually, yung pagka yung community event, pinapagamit namin sa community for free. Suporta talaga si Kuya kahit saan. So, madaling lapitan. Kaya nga ang sarap magbalik sa kanya. Yes. Ano ba yung motto mo, Kuya? Ano ba yung UMAC motto nila? We, as a delivery boy, we love to deliver. We love to deliver. Dinideliver namin yung pagmamahal ninyo sa Pilipinas. Wow, I love that. Di ba may puso? Ay, palakpak na tayo! Congrats, Teta! Delayed lang ng 2 hours pero meron. So, love you, anak she. So, ayun pala. Yung sa UMAC storage nila is they can offer the place for free. Pero wala man free naman talaga. You have to pay for the, syempre yung, yung nagpa-flush ka naman toilet, di ba? May bayad din naman ng tubig. Baka naman magbigay pa na konti. Yes, tsaka ilaw, di ba? Pero yung place itself is for free kung sinong gustong mag-celebrate. Yung maintenance lang at saka cleanliness. As long as kayo po ay UMAC client. Kaya magpadala. Siguraduhin nyo lang UMAC client kayo, ha? Okay, last na question ko lang para sa akin. Okay, sige. In 10 years, saan na si Kuya Homer after 10 years? May narinig ako kanina, may plano kayo. Sabi niya sa wheelchair. Sobra ka naman. Kuya, in 10 years, saan ka na, Kuya? In 10 years siguro, nandiyan pa rin ako. But, hindi na ako makakabuhat ng box kagaya na ginagawa ko dati. So, anong plano natin, Kuya? Mag-retire ba kagad? Mag-retire, nandiyan pa rin ako para sa UMAC. Hindi ko kakalimutan yan. Yan yung sinimulan natin. And at the same time, yung sa community na pinag-uusapan natin, nandyan pa rin ako. Susuport at susuport. Lagi siyang nakasupport sa lahat ng shows, whether malaki or maliit, laging present ang UMAC. Tama. Basta tawagan lang ako, i-text lang ako. Yes. Kanina nakakausap ko siya, willing siya mag-sponsor dito sa Clap your hands! Hindi. Kami naman nagsusupport din sa mga local businesses dito. Kaya nga yung mga ibang businesses dito, they try to message us to promote their yung mga businesses nila. Pero sabi ko nga, we have to go through the process muna. Kasi sinubaw naman kami, di ba? Kami ay nagagather lang din naman ng mga viewers namin. Pero congratulations to us, ha. We reached isang episode pa lang is 1,000 followers na tayo. Ibig sabihin, we are nano influencer. Yes. Funny question lang. Bawat sa inyo pwede sumagot, okay? Kung cargo kayo, saan lugar nyo gustong ma-ship? Kuya, ikaw Kuya, muna. saan mo gustong ma-ship? Kung cargo ka, ha? Sa ka rin, sa mga mahal sa buhay ko rin. Sa Pampanga pa rin. Ay, love talaga niya. Thank you. Hindi ko na pinapangarap kung saan man mundo. Uwi only rin sa ako tahanan. Of course. Bongga. Ikaw, Mamo, saan? Sa UMAC. Paano pag sinipak sa amin? Oo. Libre na. Kasi di ba? Hindi nga, no? Teka lang, itatanong ko lang, Kuya, curious lang ako. Ang UMAC ba ay, sorry, kasi may namamatayan dito, di ba? Oo. Ganon din ba ang UMAC? Nagpapadala din tayo ng mga nategi? Hindi. Hindi. Talagang more of boxes lang tayo. Halimbawa, may patay pero hindi nyo alam. Nilagay sa box. Okay lang yun. Doon pumapasok yung yung meron kami pinapapirma doon na kung anong klaseng patay yung mga rules and policies. Oo. Kasi I remember, iba't iba talaga ng policy ang lahat ng forwarding. Tulad nung nangyari dun sa naging viral, ang policy nila is meron sila kasing promo. Oo. So, ang promo nila is pag nagpadala ka, hanapin mo na. Okay, may isa pang promo. Kung patay yung papadala mo, lagyan mo na lang ng ligo ng mga kasabina sa gilid-gilid tsaka sa garilyo. Isasabay na. Hindi. So, ang ano ko lang dito, realization ko lang dito dun sa mga nangyaring ng viral na yan is you have to know the company itself. Yes. If they are registered sa DTI, for sure yan, legal ang mga papeles yan. Exactly.
meron tayong mga guidelines na sinusunod sa pagpapadala ng boxes. It must be 150 pesos lang yung worth ng box mo. 150,000. More than that is taxable na yon. Okay. So, hindi pa naman nangyayari yon, pero you have to be aware on that, di ba? Yeah. And we are allowed as Filipino sa lahat man dako ng mundo na magpadala ng boxes 3 times in a year. Oh, okay. 3 beses lang. Pero it's up to you. Kung 10 kayo sa pamilya, di 10 kayong padala. Ipangalan mo lang sa iba. Unlimited yun na yan. Ipangalan mo lang sa iba. And then you have to visit the BOC really for the guidelines sa mga balikbayan boxes. Kasi doon tayo magiging safe din talaga. Mapoprotektahan talaga. Kasi who would know, no, na bigla na lang siyang all of a sudden wala na. Wala yung ka pinaghirapan mo, yung pinagpawisan mo, biglang nawala It's na. nakakasad talaga yun. Nakakasad Pero nakita mo yung ganun ko? Oo, nakakasad talaga. Gestures yun talagang. Bading talaga. Pinapakita ko talaga yung hagod ng pagod. But anyway, thank you Kuya Homer. Salamat sa mga information nyo. At talagang inspiring ng saludo kami sa UMAC, kaya naman ikaw ang napili at UMAC din ang napili namin nandito. Uy, meron tayong sa kanya something. Bago lahat, yes. Bel, pwede yung Chris, pwede ako na lang. Ikaw na lang. Oo. Hands-on tayo dito. Kuya, pasasalamat lang namin sa iyo. Siyempre, meron kang award dahil natatanging Pilipino. Ayan. Basahin mo yan, Bel. Si Kuya na. Kuya, basahin mo. Ba't si Kuya? At tayong bibigay, ba't siya magbabasa? Ako na nga lang. Okay. Homer Leasing. Yan. Saan ka man naroroon? Maalaala mo kaya? Lapid, ha? In appreciation to your exemplary contribution to the Filipino community, Alberta, Canada, at March 2024, Job Well Done Podcast Talk Show. Yan. Yan ang award mo ng nagbibigay po kami ng award sa mga exemplary Filipino here in Edmonton. Kaya nga sila inspirational, diba? Dapat ma-recognize. We have to recognize them kasi talaga namang sa years of service nila dito sa atin sa laki Edmonton. ng kanilang natulong. Ay nakakatuwa talagang meron tayong mga ganitong tao na talagang willing to give their time, willing to give the opportunity for all the Filipino here, and tsaka talagang nakakatuwa naman talaga. Nakaka-proud talaga, So once again, Kuya Homer, congratulations. Thank you so much. Maraming salamat po. Thank you. Yeah. Ayun, so yung mga balak magpadala dyan, yan. Kung may mga tanong kayo, pwede nyo lang kami i-message din. So sasagutin natin yan. Yan, Mamu. Yeah. At saka yun nga pala po, huwag niyong kalimutan, every Friday, tune in po kayo sa amin, 8 p.m. At marami po kaming guest. Nasa episode po kami ng Inspirational. So, after Kuya Homer, another Inspirational. Mga ilang guest tayo? 100 ba? 204. Ay, hindi titigil tong podcast na to. Hindi. So, talagang piling-pili lang po yung bibigyan namin ng chance para sa Inspirational na ito. As much as we want to. Kaso lang, we oo. have to jump into another season. So, itong season na ito ay sa mga inspirational ng tao. Lahat ng dedication nila sa community ng Filipino here in Edmonton all throughout. Tingnan mo naman ito. Ang tagal na niyan dito sa Canada. Since 89, yes. And from then on, Edmonton 2012. Talagang nagsiserve pa rin sila sa community. At kultura na ito, ang pagpapadala ng boxes. Yes. Yan. Once again, thank you so much for tuning in to Job Well Done. Really, Kuya Homer, you did a job well done. Maraming salamat. Deserving of appreciation. Yes, congratulations. Ayan. Yan. And once again, I'm Jonathan. My name is Mamu. And I'm Belle. And we are the Job Well Done. Bye, guys. See you next time. Kuya, dito ka lang.